Isang mapayapa at mapagpalang araw sa lahat na abutin ng aking munting talakayan. Naway gagabayan po tayo ng makapangyarihang Diyos dito pa rin sa ating gawain. Dahil ngayong araw ay ipagpapatuloy ko ang magbabahagi ng kaalaman tungkol sa buhay Kristiyano batay sa aking pagsasaliksik o pagsisiyasat tungkol sa salita ng Diyos. At sa nakaraang talakayan natin ay gawa kong naibahagi ang paksang pangilalim o subtopic na nakasintro sa paksang kailan natin dapat sambahin ang Diyos. No, ito ay bilang bahagi ng pangunahing paksa natin na pinamagatang ang Biblia at pananampalataya gabay sa tunay na buhay Kristiyano. Ayan, sa wikang Ilocano, sa amin, ti Biblia kin pamati turay tinaindaklan abiyag Kristiyano. So, before I go on, bago ako magpatuloy ay gusto kong sariwain o ulitin ang nagiging batayan natin o mga rason, di ba? Kung bakit natin kung kailan natin dapat sambahin ang Diyos. Di ba? Meron tayong 5 na ibinahagi, no? Pero kung gusto nyong mas lalong maintindihan, pakinggan nyo yung aking naunang vlog tungkol dito yung nakaraan. So, yung 5 ibinahagi natin na batayan kung kailan natin dapat sambahin ang Diyos ay ang mga sumusunod. Una, sambahin siya sa lahat ng panahon, all the times. Walang pinipiling oras at pagkakataon, di ba? Basta dapat makipag-ugnayan tayo sa Kanya direkta, di ba? Kahit tayo mismo diretso ang makipag-ugnayan, okay lang yun, di ba? Na hindi na tayo kailangan pumasok sa simbahan pa, no? Or whatsoever, no? Pero hindi natin sinasabi na hindi na tayo dapat pumasok sa simbahan, no? Di ba? Ang punto natin dito is lahat ng pagkakataon na meron tayo ay sambahin natin ang Panginoon. Ayan. Number 2, sa umaga, ang pagsamba natin is sa umaga, sa hapon, at sa gabi. Ito yung tinatawag na daily worship or devotion sa wikang English. Yan. Pangalawa, tuwing may pagtitipon. Bagamat wala nga problema kung tayo ay sasamba sa ating Panginoon, di ba? O sa makapangyarihang Diyos na mag-isa. Mas maganda na magsamba rin tayo kapag may mga kasama tayo o nandun tayo sa isang pagtitipon. Kaya nga, ang punto nga dito is, siyempre, kapag may pagkakataon na nagtipon-tipon sa tropa, barkada, kapitbahay, di ba? Mas mainam na samantalahin yung pagkakataon na yun upang purihin at sambahin ang ating makapangyarihang Diyos. Ayan. So, kasi yun yung nandun sa Biblia. Ito lahat ay nakabatay sa Biblia, yung binabanggit natin. Na mas maganda kung sa pagtitipon, no, doon natin samantalahin. Kisa naman yung mapag-usapan natin yung mga makamundong bagay o mga hindi bagay na spiritual, di ba? Hindi related sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Doon na tayo. Mas maganda na 'yon, no? Marami namang uri ng pagsamba, di ba? Pagdasal, pag-aaral, di ba? Yung nagbabalik taktakan tayo, nagbabahagian tayo ng salita ng Diyos, no? That is a way of worshiping Him. Ayan. So, pang-apat, kahit sa panahon ng kalungkutan o pagsubok, dapat sambahin natin siya. No, hindi lang yung
'Di ba kapag nagtagumpay tayo sa isang bagay, nakuha yung gusto natin, yun. Puro tayo pasasalamat sa Panginoon. Pero kapag tayo ay nabibigo, kung nagkakaroon ng pagsubok, bumababa pa yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, which is very wrong. Dapat, 'di ba, kahit sa gitna ng pagsubok, lalo natin dapat siyang lapitan at sambahin. Sapagkat nabanggit nga natin doon sa nakaraan nating talakayan na gustong-gusto ng makapangyarihang Diyos na tayo ay sumasamba at lumalapit sa Kanya. At siyempre, didinggin niya yun at bibigyan tayo ng tama o karampatang sagot. At ang panghuli, sambahin natin ang makapangyarihang Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. O lifestyle of worship na tinatawag. Di ba? Kaya nga nabanggit natin na paggising natin sa umaga, magpasalamat, humingi ng blessings. Di ba? Ganun din sa tanghali. Ganun din sa gabi. Pag nagtulog tayo, humingi tayo ng another blessings. Di ba? Bendisyon. Magpasalamat din tayo sapagkat ginabayan tayo sa nagdaang araw. Di ba? Na wala tayong naranasang sakuna sa ating buhay. Di ba? Na isagawa natin ng maayos at mahusay ang ating trabaho. Ayan. So, kailangan. So, tuluyan dapat, di ba? Unending dapat ang pagsamba sa Panginoon. Ayan. In this time, ang ibabahagi at tatalakayin ko para sa ating mga viewers is ang paksa o subtopic na kailangan bang pumunta tayo sa simbahan o kapilya kapag sasamba tayo sa kapangyarihang Diyos. Actually, malaking katanungan ito para sa lahat. Diba? So, ayon sa Biblia, ito ay batay pa rin sa ating research sa pagsasaliksik natin. Ulitin ko, hindi naman ako legit na mga ngaral dahil hindi ko naman pinag-aralan ito, hindi naman ako naging pastor, hindi naman ako naging pari. But of course, siyempre na iintindihan naman natin, 'di ba, yung mga bagay-bagay, 'di ba? Kaya noong magsiyasat tayo, siyempre batay doon sa ating interpretasyon, blended yung mga nakasulat. Kasi hindi naman natin pwedeng i-interpret na lang kung ano yung nabasa natin. Dapat meron tayong prueba. Kaya ito ngayon yung ibinabahagi natin, yung mga patunay. Okay? Balik tayo. Ayon sa Biblia, ang pagsamba sa Diyos ay hindi nakatali sa simbahan o anumang gusali. Templo. Yan, templo kasi yung lumang tawag sa sapagkat ang Diyos ay espiritu. Diba? When we say spirit, ang makapangyarihan Diyos ay anywhere. Nandyan ang kanyang presensya. Nasa atin, saan man tayo naroroon. Kaya kahit saan man tayo, pag tinawag natin siya, nandyan siya na makikinig at tutugon sa atin. Pero siyempre, ang Diyos kasi ay hindi nalilinlang. Diba? Kaya kailangan, pag nagsamba tayo sa Kanya, humingi tayo, pumuri tayo sa Kanya, diba? Is kailangan tunay. Tunay ang pagsamba natin. No, para maging tunay, dapat tapat tayo sa ating puso, isipan. Di ba? At siyempre sa gawa. Di ba? At siyempre, lagi tayong nasunod. Di ba? Kailan lahat ng gawa natin is alinsunod doon sa kanyang kagustuhan at kalooban. Yon ang importante na kahit hindi na pumasok sa simbahan, kapilya o templo. Pero siyempre, maganda ngayong may pagtitipon, di ba? Kung yun yung paraan natin para magsamba sa Panginoon, gusto natin makipagtipon sa ating mga kasamahan, mas maganda sapagkat siyempre sabi nga nila, two heads are better than one di ba? Nagkakaroon tayo ng balitaktakan para mas maganda yung ating matutunan tungkol pa rin sa salita ng Diyos. Okay? So, ano yata ang kinain ko? Pero hindi yun yung rason na hindi natin
Ituloy yung vlog natin eh. Ano ito eh. Napakahalaga para sa lahat. Okay. May mga nasaliksik tayong mga Bible verses na batayan, no, to prove na yung ating paksa ngayon, yung subtopic natin is, di ba, maipaliwanag natin ng maayos. At saka yung sinabi natin na anong tawag doon, na kahit saan pwedeng magsamba sa makapangyarihang Diyos ay ma-justify natin, mapatunayan natin, para hindi nila sinasabi na tayo ay salawasa o gumagawa ng kwento. So, unang batayan is yung Juan chapter 4, verse 21, 23, 24. Basahin ko, ha? Babae, tugon ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Ayan. Darating ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng mga sumasamba sa Kanya o sumasamba na hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu. Ayan. At ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. So, meaning, hindi na malinaw dito, no? Self-explanatory actually ito, no? There's no need to go in a particular place like, di ba? Church or temple, di ba? Just to worship our Almighty God. Di ba? Ang mahalaga ay ang tunay nga na pagsamba is siyempre mula nga sa puso. Para maipakita natin sa makapangyarihang Diyos na tayo ay sumasamba sa Kanya ng tapat at totoo. Ayan. So, yun yung number 1. May mga ilang chapter dito, verses na nakita natin. Number 2, dito sa Gawa. Di ba? Chapter 7, verses 48 to 49. Ayan, ngunit ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na gawa ng tao. Ayon sa sinabi ng propeta, ang langit ay aking trono at ang lupa ay aking tuntungan. Anong uri ng bagay ang itatayin nyo para sa akin? Sabi ng Panginoon. Ayan. So, nakita naman natin, no? Yung mga man-made, di ba, na worshiping place, di ba, yung sambahan na man-made gaya ng templo, di ba? Hindi na kailangan, di ba? Hindi obligado, di ba? Hindi mandatory, di ba? Kasi siyempre hindi nananahanan ang Diyos sa mga gusali na gawa ng tao. No, ito yung sinabi, di ba? Siya ay mas dakila kisa sa kahit anong istruktura. So, pwede tayong, in other words, kapag tayo ay nasa kalsada, pwede talaga tayong magsamba kapag meron tayong pagkakataon. At of course, meron talaga tayong pagkakataon. No? Kailangan lagi tayong magbibigay ng pagkakataon sa makapangyarihang Diyos. Diba? As far as pagsamba is concerned. Hindi natin dapat yan. Kasi, kaya nga tayo nilikha. Diba? Nabanggit natin na kaya tayo nilikha upang sambahin siya. Ayan. So, dito sa chapter 3, number 3. Chapter 1 Corinto chapter 6, verse 19. Ayan. Hindi ba ninyo alam ng inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na nasa inyo at tinanggap nyo mula sa Diyos? Malinaw na ang ating katawan is the temple of the Holy Spirit, di ba? Kapag, di ba, tinanggap na natin ang Panginoon, di ba, makapangyarihang Diyos. So, in other words, di ba,
ang ating katawan ay templo ng Diyos. Kaya saan man tayo naroon, nariyan din ang kanyang presensya. Diba? Provided that we, of course, diba, call Him. Diba? Tatawagin natin, makipag-ugnayan tayo sa Kanya. Kapag hindi naman tayo nakakapag-ugnayan, paano tayo pakikinggan? Ang daming nakipag-ugnayan sa Kanya. Tapos, tayo wala. Siyempre, makikinig siya doon sa nakikipag-ugnayan sa Kanya, doon sa sumasamba at pumupuri sa Kanya. Yan. Ito, pang-apat nating batayan. Meron pa tayong dalawa. Mateo 18, chapter 18, verse 20. Sapagkat saan mang may dalawa o tatlong nagtitipon sa aking pangalan, naroon akong kasama nila. Oh, di ba? Kaya, di ba, nabanggit natin kanina na kailan natin sambahin ang Diyos, di ba? Kapag nandun tayo sa isang pagtitipon. So, malinaw dito na sumasa atin siya, di ba? Kapag sinasambahan natin siya, kapag nandoon tayo sa isang pagtitipon. Malinaw naman yun, di ba? Ibig sabihin, hindi na kailangan na sa malaking simbahan tayo. Di ba? Kahit kaunting tao lang ang magtitipon-tipon, di ba? In Jesus' name, nandun siya. Di ba? Basta, siyempre, tatawagin natin siya, sasambahin natin siya. Kaya, kahit sa silong ng puno, kahit sa ilog, kapag meron tayong ginagawa, pwede natin sambahin ang makapangyarihang Diyos. At ang huli na naging batayan natin is yung Roma chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo alang-alang sa habag ng Diyos na ialay nyo ang iyong mga katawan bilang handog sa buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Yan ang tunay na pagsamba ninyo. Yan. Ibig sabihin, ang pagsamba ay hindi lang tuwing linggo, di ba? Hindi nga dapat definite yung date, di ba? Hindi dapat naka-schedule, di ba? Ang buong bayan ay dapat, di ba? Isaalang-alang natin na ialay natin sa Diyos ang ating pagsamba. Kaya nga nabanggit doon sa naunang talakayan na we must make it a devotion, di ba? Daily life, di ba? Para lifestyle worship, yun yung mga nabanggit eh. We must make it a daily worship and devotion. Yun, kaya nga nabanggit din natin na cycle. Wala dapat cycle and unending. Gawi paulit-ulit. Yung gawi pala, habit yun. Cycle, sikulo. Yan. At walang katapusan, di ba? Cycle and unending or eternal dapat, di ba? So, malinaw na, no, na ang pagsamba sa ating makapangyarihang Diyos ay hindi kinakailangan na tayo ay papasok sa isang templo, kapilya o simbahan. Malinaw naman, may mga reference tayo dito. Ano ba yung Tagalog ng reference? Di ba? Batayan. Meron tayong mga batayan na tinalakay, ibinahagi at tinalakay. Actually, lilima lang ito at I presume that there are also references. Hindi ko na lang siya nakita pero I believe that these are enough to prove yung ating paksa. No? So dito wala tayong ibang ano dito, ibang motibo, other motive. 'Di ba? Again, sabi ko nga na pwede rin tayong sumamba. Actually, mas maganda nga nasasamba tayo kapag nandun tayo, mas marami tayo. 'Di ba? Mas marami tayo, nasa pagtitipon tayo, 'di ba? In union there is strength, sabi niya nga eh. Mas malakas ang tawag natin sa Panginoon pag mas marami tayo, no? Basta tunay tayong nasumasamba sa Kanya. Kaya siyempre kung may pagkakataon, kapag talagang nagiging habit mo na yung pumunta sa simbahan kada linggo, kada Sabado, kada Wednesday, kada Tuesday, Thursday, at narinig mo ito
sabi naman pala ni Mr. Bayeng, pwedeng magsamba, di ba? Kahit hindi sa simbahan, ay hindi na ako magsasamba. No, I am not saying that. Di ba? Mas maganda pa rin na nandun ka sa mga pagtitipon. But of course, you can directly communicate and worship our Almighty God. Di ba? Na kahit wala ako, kahit wala yung pastor mo, kahit wala yung pare mo. Di ba? Kaya nga sinasabi na daily worship eh. Now, kung talagang may sapat na dahilan na hindi nakapunta, di samantalayin mo doon sa bahay habang mag-isa ka. Doon sa tahimik, doon ka sa kwarto mo. Di ba? Pero at least kung nasimulan mo na, naging devotion mo na, di ba? Naging ano ba 'yun? Kasanayan mo na ang pumasok sa simbahan at kapilya kada linggo, ipagpatuloy mo yan, kapatid, di ba? Much better siguro, no? Provided na magsamba ka doon na tunay, hindi pakitang tao. Kung magsasamba ka lang doon para makita yung crush mo, di ba? O yung girlfriend mo, hindi matutuwa ang Diyos sa'yo niyan, di ba? Magagalit pa kasi parang niluloko mo lang siya. Meron kang ibang rason kung bakit pumunta sa simbahan. Dapat ang pagpunta sa simbahan is kusang loob na tunay, tapat. Alam niyo naman na yun eh. So, okay. So, hopefully, meron kayong napulot na aral, no? Dito pa rin sa ating ibinahagi ng mga salita ng Diyos. Para kahit paano, di ba? Kahit paano, di ba, maanuhan natin, maisagawa natin, di ba, yung buhay Kristiyano ng maayos at mahusay. Kasi itong ibinabahagi ko sa inyo is mga gabay laang. Okay, so hanggang sa muli, isang mapayapa at mapagpalang araw.